Glory to God. Magandang gabi po sa ating lahat at maging sa mga kapatid yan sa other side na nakikinig. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Now, sa walang pagtatagal siguro, ay buksan natin ang ating mga Bible dito sa Luke chapter 12, verse 39 hanggang verse 41, then Proverbs 6:30. Dito po ang pagkakasabi. And these know that if the good man of the house had known what hour the thief would come, he will have watched and not have suffered his house to be broken through. Be therefore ready also, for the Son of Man cometh at an hour when you think not. Then Proverbs 30, chapter 6, verse 30. Men do not despise a thief, if he steal to satisfy his soul when he is hungry. But if he be found, he shall restore sevenfold, and he shall give all the substance of his house. At siguro Revelation 10 verse 1 to 4. And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head. And his face was as it were the sun, and his feet as pillar of fire. And he had in his hand a little book open. And he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth. Verse 3. And cried with a loud voice, as when a lion roareth. And when he had cried, 7 thunders uttered their voices. And when the 7 thunders had uttered their voices, I was about to write. And I heard a voice from heaven saying unto me, Seal up those things which the 7 thunders uttered, and write them not. Okay, siguro hanggang doon na lamang muna. Tayo ay manalangin. Let's bow our heads. Mahabagin at mapagpalang Diyos, marami pong salamat muli sa hapong ito at kami ay pinangunahan mo, dinala mo ang aming kalooban, ang aming panyapak patungo sa iyong gawain ng malayo sa anumang mga aberya at peligro ng mundong ito. Salamat, Lord, sa binigay mong opportunity na ikaw at ang bawat isa sa amin ay makadaupang palad ka ngayon sa panambahang ito, O Diyos. Natagpuin mo po ang mga kahilingan at karaingan ngayon na dinadala ng bawat isa at ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng katugunan sa lahat ng ito. Hallelujah! Maging sa mga salitang ito na aming binasa, ipagkaloob mo sa amin ang maliwanag na kaunawaan at kapahayagan sa mga salitang ito. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Tayo po yung makaupo na. Blessed be the name of the Lord. Isang mapagpalang araw sa ating lahat, maging sa lahat ng mga kapatiran na nandyan sa iba't ibang lugar. At dako na sa araw na ito ay kabahagi ng panambahan. Amen. At pagpupuri sa Panginoon. Now, hindi po lingid sa atin na ito'y huling panahon na. Amen. Ang panahon na ito na ating kinabubuhay. At maging sa panahon nila Paul ay marami ring nag-intay sa Panginoon. Pero hindi dumating ang Panginoon sa kanilang panahon. Amen. At sa panahon nila Luther, marami ring nag-intay pero hindi dumating doon ang pangako. Ngunit sa huling mga araw, amen, ay tinupad niya ang kanyang mga salita. Amen, at siya ay dumating, amen, sa atin sa pamamagitan ng kanyang ikalawang pagparito. Amen, ay na-witness natin ang kanyang kabutihan. Now, nice kong dito sa 7 Church Ages, basahin itong paragraph 92. Now, let me stop here just a moment.
Sabi ganon dito, ano yung sinabi niya? Behold, He cometh with clouds. Okay, doesn't mean that He's coming on a big thunderhead. As Mama, bless her heart, she is sitting here somewhere. When I was a little boy, sabi dito, she used to sit and tell me, said, He's coming on a great big clouds, going to raise someday, and God's going to come. And now the clouds that He's coming, if He just had the time to get all this back and get the real background of the whole thing. Amen. Now the cloud is coming in is not a cloud like a thunderhead, but it's a cloud of glory. He's coming in. See? Now when Jesus was overshadowed by God on Mount Transfiguration, clouds overshadow Him and His raiment. See? And when Elijah will come down, a cloud come down and receive him up. Not a pillar of fire, not a thunderhead, but a cloud of glory. Amen. So meron siyang binabanggit na cloud of glory. Sa 97, His great glorious presence shall strike the earth, and He cometh in clouds. Oh, I love that. Clouds, there will be wave after wave of His glory, and will come across the earth, and the resurrection of the saints shall come, when that blessed Holy Spirit that lives in their heart, and they died with their corpse laying there, and the tear stains over their cheeks, and things like that. Okay? And they're placed out here in the graveyard, a great wave of that same Spirit. Amen. A whose wave after wave. Now, nais kong focus tayo dito sa binabanggit niya na clouds. Okay? Sa kanyang pagparito ay darating siya sa pamamagitan ng alapaap. Sa panahon ng Book of Acts, ang mga alagad ay nakatingala sa langit sapagkat nakita nila ang Panginoon ay umalis. Diba? At ang Panginoon ay natakpan ng ulap. Sabi ng Panginoon sa mga alagad, ano ang inyong tinitingin? Ang Panginoon din na umalis sa inyo ay sa ganito ring paraan siya ay babalik. Amen? So, very clear na, amen, dito sa last watch, dito sa huling pagparito niya, pertain sa kanyang second coming, ay merong tinatawag na appearance siyang ipapakita na maging visible sa ating lahat. At yun yung mystery cloud. Amen? Yung mystery cloud ay sign ng kanyang second coming na nag-appear sa Arizona noong 1963. Amen? Or December ng 1962. At sabi niya, inexplain niya na ang Panginoon ay nag-appear sa kanya sa form ng 7 angels. At nang ito'y magpaalam, ay nag-iwan sila ng tinatawag na cloud, mystery cloud. At in-explain niya ron, mga kapatid, yung formation na yon. So, ito yung binabanggit ng ating Panginoon na, amen, sa kanyang second coming, sa kanyang pagparito, ay merong cloud. Kaya, ito po yung hindi na-recognize ng mundo, ng buong sanlibutan. Akala nila yun ay ordinary lang na cloud na nag-appear. Yun pala ang sign ng tinatawag na coming of the Lord. Kasi siya ay darating, amen, hindi sa corporal. Diba? Ang corporal ay doon po sa time ng second coming, sa tinatawag nating Armageddon. Amen. Yung every eye shall see Him, hindi po sa rapture. Yung every eye shall see Him ay doon na po yon sa wrath of God. Diba? Doon na po yon sa last 3.5 years na pagparito ng Panginoon. Dahil dito po sa coming na pinag-uusapan natin ngayon,
hindi po siya mare-recognize ng buong mundo. Pero ang sign, mga kapatid, of His coming ay nakita nila. Di ba? Yung mystery cloud na nag-appear. Okay? At kaya sinabi ng prophet is a mystery cloud. Hindi po siya tinatawag na physical cloud. Sabi rito, Jesus was overshadowed by God on Mount Transfiguration. Clouds overshadow Him and His raiment. See? And when Elijah would come down, a cloud come down and receive Him up. Not a pillar of fire, not a thunderhead, but a cloud of glory. Tinawag pala yan na cloud of glory. Kaya tinawag na mystery cloud. Amen. Yan ang sign ng kanyang tinatawag na second coming o yung tinatawag na coming of the Lord. Now, hindi po lahat ng nagbabantay ay na-meet siya dahil meron tinatawag na watches. Okay? At hindi po ito yung tinatawag na mga pagbabantay sa Jerusalem, yung city ng Jerusalem, ay binabantayan nila to sa night shift, no? Divided into 4. Amen, ang Roman time, merong 4th watch. Kaya makikita nyo, di ba, merong mga fellowship na nakalagay the 4th watch. Ang ibig sabihin nila ron, mga kapatid, sila yung huling tagapagbantay. Sila yung huling tinatawag na makaka-witness ng pagparito ng ating Panginoon. Pero pansinin po natin, yun ay karatula lang at yun po ay isang denomination, di ba, na ginagamit. Kaya yun po ay hango doon sa tinatawag na yung night shift divided into 4. Di ba? Kaya 12 divided into 4, ilan po yun? Di ba? Kung mag-start ka ng 6, 7, 8, 9. Diba? Then 9, 10, 11. Second. 12, 1, 2. Diba? Or 3. Then last watch, 4th watch ay yung last watch ng tinatawag nating 4, 5, 6. Diba? Yun po yung tinatawag na pagre-relyebo ng mga gwardiya sa Jerusalem. Amen. Kumbaga sa sa night shift divided into 4. Ganon din sa coming of the Lord ay dinivide po ito sa tinatawag na 7. Merong 7 watches. Yung first watch, saan po patungkol yon? Sa Ephesian Church Age. Second watch, Smyrna, tayo po ay nasa Pampito na. Sabi din ni Brother Branham sa kanyang quote, yung 7 from Adam ay hindi titikim ng kamatayan. Diba? Sino po yung 7 from Adam? Si Enoch. Diba? Yung 7 from Adam. Hindi siya titikim ng kamatayan sapagkat ang promise sa kanya ay coming of the Lord. Kaya mapalad si Enoch dahil na-reveal sa kanya yung coming ng ating Panginoon. Kaya na-experience din niya ang tinatawag na catching away. Di ba? Kinaught up si Enoch. Di ba? He was caught up sa pamamagitan ng kanyang testimony. Amen. Ay nasumpungan siyang matuwid at siya'y kinaught up. Kaya yun po mga kapatid, no? Yung binabanggit ko ay tinatawag na sa Roman watches. Pero tipo po noon ay sa 7 church ages na. Now dito sa isang quote, basahin ko to. Dito sa from that time. Sabi na, one time a runaway prophet in his intellectual conception of what God was, knowing that he was a cold man, and all he could even teach the wisdom of Egypt, and he could teach their teachers wisdom, but ran away, married a beautiful little Ethiopian girl. I think ang minimension dito sa quote ay si Moses. Siya yung runaway prophet. Living out there behind the desert,
all settled down, the burden of the people was gone. Kasi parang nakaligtaan niya na, di ba? Yung kanyang tinatawag na sumpaan o pangako sa Panginoon na i-deliver ang children of Israel. At sabi rito, that's what the matter with the churches in the world today. We've lost the burden and there's no more prayer meetings. Kung meron man, yung iba hindi na dumadalo sa prayer meetings. They lost the burden. There's no more. Seems like it's dead. I am not scolding. I'm just making a true statement. Brethren, and you all know that. You see it in your churches. It's something's happened. There's just no interest no more. Sa end time, sa huling panahon, makikita mo yung panlalamig ng mga tao sa huling panahon. It's something happened and there's just no interest no more. Something's wrong. The fires went out. Amen. Yung revival ay natapos na. In the old Roman temple of Vesta, when the fires went out sa mga pagano, no, na kung saan ang paganong Roma, when the fires went out, the people went home. Business was over. So ang revival lang nila pag may apoy. Diba? Doon sa templo. Sa panahon ng Roman time, Temple of Vesta. Yung mga paganong mananambahan, ang revival lang nila ay sa pamamagitan ng visible na nakikita, yung apoy, umaapoy doon sa templo. Pag wala na yung apoy, the people went home. Business was over. Oh, kindle the fires again. The fire on the altar of our heart. Yes. Oh, get God back in our midst. Get God back is our cry. Amen. Yun po ang dapat nating gawin sa huling panahon na ito, mga kapatid. Ay manumbalik yung init, di ba? Yung apoy sa ating mga puso sa paglilingkod sa Kanya. Amen. Huwag pong kagaya ng paganong paglilingkod. Di ba? Kapag may apoy lang doon sa templo, doon lang sila nagre-revive. Pag wala na, parang pelikula ba? Di ba? Tapos na ang pelikula, uwian na. Parang ganun ang nangyari, mga kapatid. So sa huling panahon, yun ang makikita mong manifestation. Pero sabi dito, amen, pag alabin daw natin ang ating mga puso sa pananampalataya. Now sa influence 2:02, the seventh watch, he come in. Some fell asleep in the first watch. Ephesians, 2nd, 3rd, 4th, 5th. And in the seventh watch, there come a cry. Ang binabanggit ay Matthew 25, verse 6. Behold, the bridegroom cometh. Diba? Yan ang coming of the Lord. Diba? Sa panahon, mga kapatid, na nagising, yung mga kasintahang babae, behold, the bridegroom cometh. That's the seventh church age, ikapitong kapanahunan. That's the watch, the age that watch it. And this is the Laodicean church age. At the end of it, kailan po magwawakas ang Laodicean church age? Amen. Sa tinatawag nating condition o yung tinatawag na redemption, 1963. Natapos ang dealing ng Diyos sa Laodicea. But Laodicea goes to chaos. Tuloy-tuloy pa yan hanggang tribulation. Yung spirit ng Laodicea goes to chaos hanggang tribulation. Pero yung dealing ng Diyos sa church na yan, nagtapos. Kaya sabing ganon, that's what's the age that watch it. And this is the Laodicean church age. At the end of it, doon dadating ang Panginoon. At the end of it. And this is the Laodicean church age. At the end of it, amen. Why? Why won't you awake, ye saints of the Lord? Why slumber when the end is nearing? Amen. Bakit pa nakakatulog o nakahimbing na ang kawakasan ay dumadating na, ang huling panahon? But remember, the church in the Laodicean age is to get lukewarm. Amen. Ano daw ang kondisyon ng mga believer sa huling panahon sa Laodicean age? Lukewarm, malahininga.
Parang hindi masabi na tuluyang nanlamig. Nagsisimba pa rin kahit papano. Pero ang kanyang pananampalataya ay lukewarm na. Diba? He said, because you say that you are rich and you're increased in goods, and said you don't know that you're naked, blind, poor, miserable, and don't know it. Said, I'll spew you from my mouth. Isuka ko kayo sa aking bibig. And here we are at the end of all things. End of history. End of civilization. Diba? Ito na yung end of all things. Ito na yung end of history. Diba? Pinapakita na magtatapos na ang civilization ng tao. Naglilindula na ng tinatawag na yung Pacific Ring of Fire. Gumagalaw na, nag-activate na yung tinatawag na anong tawag dito? Fault line na yan. Yung mga volcano, nagigising na lahat. Amen. Yan ang sign of the end. Okay, at sabi dito, yan ay end of history, end of civilization. Pinag-uusapan, puro gera, paghahanda, di ba? Paghahanda sa gera. You can see, look out on the street. Amen. Yan na po yung huling kapanahunan. Nakikita na natin, mga kapatid, yung huling tanda. Now, ganun din sa kapayagan, no? Si Israel's gathering in its own homeland. But you notice, he omitted the revelation of the seventh seal. Here, when the seventh seal, when he opened it, he also omitted it again. So we see that it is a complete mystery. Therefore, the hour is not yet for this mystery to be known noong 1963 ng March. Amen? Not yet for this mystery to be known. Therefore, where this, anong sabi rito? Power and the rest of it will be known right around about the time that Jesus appears on earth again for His bride. Or whatever takes place at that time. Kasi po, hindi pa tapos ang opening ng seven seals. Amen. Kailangan mo nang maipangaral ang lahat ng ito. Now, until that time, let's just all pray and live good, straight Christian lives, looking forward for His coming. So, yun ang kanyang payo at habilin. Amen. At manalangin, mamuhay ng isang mabuting, matuwid na pamumuhay ng isang Kristiyano, at laging nag-iintay sa kanyang pagparito. Kasi ang mga taong hindi na nag-iintay, ang buhay wala na. Diba? Bumitaw na. Lalo na makarinig ka ng doktrina na in-spiritualize na po ang rapture. Wala nang literal na rapture talaga. May mga ganon, mga kapatid. So yung buhay nila, wala na, mga kapatid. Loose living. Amen? At yung naniwala sa kanyang mga katuruan, yung dati niyong pastor, di ba, sister? Na-meet ko siya, nakausap ko. Tinanong ako, may rapture pa ba, pastor? Naku po. Sabi ko, anong nangyari rito? Di ba, napakatagal na naglingkod sa Panginoon din. Ang huling statement mo marinig, may rapture pa ba? Oh, see? So may mga tao kayong maririnigan, mga kapatid, na hindi na nila iniintay ang rapture. Diba? Hindi na nila iniintay. Pero sabi dito ng prophet, mamuhay tayong matuwid bilang isang Christian life and looking forward for His coming. Alam natin, ang coming of the Lord ay mayroong lupi. Diba? Meron tinatawag na coming word, merong corporal coming sa rapture. Diba? Merong coming of the Lord. Kaya yung coming word, na-recognize natin ang kanyang pagparito bilang tinatawag na word coming of Christ sa form ng seven seals. Amen? At ano po ang iniwan na sign? Mystery cloud. Kaya yung coming of the Lord, amen, siya ipaparito sa pamamagitan ng alapaap. Kaya yun, mahalaga sa atin yun. Pag nakita niyo yung symbol na yun, di ba? Mahalaga sa atin yun. Yun ay coming, spiritual coming of Christ sa ating kapanahunan. So, ang hindi makarecognize noon, paano makasama sa rapture, sa physical rapture? Kasi ang rapture ay hinati sa tatlo, shout, voice, and trump. Di ba? Hindi po trump agad.
Kasi sa denomination, ang iniintay nila pakakak eh. May kanta pa sila, sa pagtunog ng pakakak, si Jesus ay darating na. Pero hindi naman na-recognize yung shout. Hindi na-recognize yung voice. So mamimiss mo yung trump. Kasi yung trump din ay voice of God din yun. Di ba? Kaya sabi sa Revelation chapter 1, I heard a voice like a trumpet. Revelation yun, chapter 1, verse 10. I heard a voice from heaven like a trumpet. So anong voice yun? Yun ay voice of God. Kaya yung trumpet of God na magkukwiken sa atin, yun ay tinig din ng Diyos, mga kapatid. Amen, na magbabago ng ating katawang lupa. Oh, glory. So, napakalaga pala ng last watch. Now, the 7 angels, I was in the west. You remember the little bitty messengers? They went east. The second messengers, the dove, little bit larger bird, they went east. And now I look, they was with me all the time. That was the first, amen, and second pool. Yung kanyang vision na binabanggit doon, na tinatawag na pag-appear ng tinatawag na little bitty messenger, ayun daw ang healing. Then the second messenger, that's the dove, yun ang discernment. Then the third creature ay ang tinatawag na revealing ng third pool. Amen? Yun na yung tinatawag na the third came from the west, sweeping forward with a great terrific speed. And they picked me up, that was coming back east, with the mystery of the 7 seals, just like it said, amen, in Junior Jackson dreams that the Lord let me interpret for him there. Oh, the inside of that pyramid, there was a white stone that wasn't written on. And that's the reason I had to go west to connect with this angel's message, to come back here, to reveal it to the church. You remember, I said the next thing that happened will be here at the church. Amen. Yung panghuli ay yung tinatawag na revealing ng 7 seals. Yun po ay third pool na. Nasa Ephesians, Book of Ephesians 1960, there's 7 church ages. And remember, when they went out to meet the bridegroom, some fell asleep in the first watch. So pansinin nyo, sa first watch pa lang, may mga nakatulog na. Kaya ang foolish virgin, every ages, may foolish virgin. Nakatulog, hindi na-recognize ang coming of the Lord. Diba? Sila'y nangamatay. At pagdating ng uling panahon, merong gising. Diba? Dumating ang third, ang fourth, ang fifth, ang sixth, ang seventh. And seventh watch, a sound came, behold, the bridegroom coming. Yan ang mensahe sa uling kapanahunan. Gumising naman, mga kapatid, yung 10. Pero yung 5 doon ay mangmang. Yung 5 doon ay matatalino. Amen? So, itong tinatawag na 5 mangmang, mga kapatid, gumising para maganda, pero wala naman siyang oil. Yung wise virgin may oil. Sinabihan sila, sige, pumaroon kayo sa nagbibili. Di ba? Upang ang inyong ilawan ay magliwanag. Kaya hanggang ngayon, ang hinahanap pa rin nila, mga kapatid, ay baptism ng Holy Ghost. Oil pa rin ang hinahanap nila ngayon. Amen? Kaya some nominal group, no, even in this message, di ba, umalis sa message. Ang ibig sabihin, hindi po literal na umalis sa message. Iniwan ang mensahe ng prophet. Ininterpret ng sarili nilang mensahe. Amen? Kaya mapansin natin, mga kapatid, sila ay sanctified group. Hindi nyo pwedeng husgahan ang kanilang buhay. Diba? Sila din ay merong holy life, pero hindi sila sold out sa prophet 100%. Amen? Kagaya din ni Lot, hindi siya sold out kay Abraham 100%. Kaya humiwalay si Lot. Diba? Kaya sa uling panahon, hindi po grupo yan. Yan ay individual na bumitaw sa mensahe ng prophet.
Amen? Hindi nila na-recognize yung tinatawag na marriage of the Lamb. Amen. Pero merong tinatawag na last watcher, na gising. Alam niya darating ang magnanakaw, kailangan gising. Amen. Pag alam niyo mga kapatid, pag yung may isang panahon sa amin noon, may nananalanta doon sa Blumentritt pa kami. Umaatake yung magnanakaw tuwing gabi. Kasi yung aming bahay doon, tindahan eh. May umuupa ron, grocery. Mayroon tindahan ng tuyo. Tapos yung isa, si Aling Mi, may mga grocery. Yun yung nakabuka na. Pag gabi, umaga na, magsasabi na, nawala yung 1 litro 1 litro langis. Ako, noong panahon na yon ay, ang tawag sa akin ay Magdalena buong magdamag. Kasi hindi ako natutulog. Sabi ko, abangan ko nga ito kung sino to. Ito na ngayon. May kamay. Hawakan ko nga yung kamay. Tama mo yan. Sabi niya. Nakita ko, alam mo kung sino yun, Sister Pides? Yung mga taga Pigibara. Sila, sila tawag dito. Pangalan nito, nakalimutan ko na. Yung mga nag-aadik-adik, kumukuha ng 1 litrong langis, 1 litrong mantika, mahal din yun Nahuli ko ngayon yung magnanakaw. In-expose ko siya, yan ang kumukuha ng ng mantika nyo, ganun. So, walang reward yon. Pero dito, yung makahuli na magnanakaw, may reward. Di ba? Ang coming of the Lord, siya yung thief in the night. Kailangan gising ka pag dadating ang thief in the night. Dahil sasamsamin ang iyong tinatawag na sambahayan. Kaya kung mahuli mo siya, i-restore ng 7-fold. Diba? Basahin natin, di ba, yung teksto. Anong sabing ganon? Sa Proverbs 6, verse 30. Okay, tingnan natin yung Proverbs chapter 6, verse 30. Malinaw po ito, mga kapatid. Proverbs 6. Nawala. Ayan. Men, do not despise a thief. If he steal to satisfy his soul when he is hungry. Kaya nagagawa nila yon mga kapatid, dahil kumakalam yung bituka nila. Diba? Meron silang matinding pangangailangan, painful desire. But if he be found, he shall restore 7-fold. Pag nahuli siya, obligado siyang bayaran. Diba? Lahat ng makapitong ulit na kanyang ninakaw. He shall give all the substance of his house. Amen. Simut, di ba? Yung kanyang lahat ng substance sa kanyang bahay. All his substance. Kaya si Kristo, pag na-recognize mo o nakita mo yung kanyang ikalawang pagparito, nakita mo yung mystery cloud. Yung mystery, nung tinatawag na cloud, ibibigay lahat sa iyo ang substance. Makapitong ulit, mga kapatid, na glory ang mahayag. Di ba? Kaya yung mga bride na gising hanggang sa uling panahon, sa 7th watch, narinig nila at natanggap nila lahat ng mensahe. Hindi partial. Yung foolish virgin, mga kapatid, hindi po fullness ang natanggap niya. Kasi meron siyang rejection. Ang foolish virgin, they rejected the message in its fullness. Tinanggap lang nila yung portion ng mensahe. Kaya pag dito po sa end time, ang tinanggap mo lang yung portion lang na mensahe, hindi mo tinanggap yung kabuuan, that is rejection ng kanyang fullness. Kaya ikaw ay na-identified na foolish virgin because of rejection. Kaya yung may rejection ay papasok sa Great Tribulation. Merong pangangalit ng ipin sapagkat wala siyang oil. Wala siyang dynamic para siya ay ma-translate or ma-transform. Amen? Walang body change kasi wala siyang dynamic. Kaya ang bride merong dynamic. Amen? Na nakita natin yung hiwaga ng cloud. Kaya nga mystery cloud Ibig sabihin, yung hiwaga na nakapaloob doon sa cloud na-reveal sa atin.
That's the mystery of the seven seals. At yun yung coming of the Lord sa ating panahon. Can you say amen? Na inaasam-asam nila Luther, inaasam-asam nila Wesley, inaasam-asam ng Pentecostal na marinig, but they did not live to see that day. Di ba? They did not live to hear that message. Pero they are looking forward. Kaya thank God, di ba? Hindi pa rin uli ang lahat. Pagdating noong tinatawag na 1963, in-apply ang token doon sa buong household. Kaya sila Luther, sila Wesley, lahat ng natulog doon sa first watch, second watch, hanggang seventh watch, ay na-applyan ng token. Amen. Lahat sila na bride, sa time ng 7 church ages, ay na-applyan ng token. Kasi sila ay predestinated sa bride. Yung hindi predestinated sa bride, may rejection. At kapag may rejection, meron chastisement. May punishment ang Diyos na ibibigay. Kaya purihin ang ating Panginoon, mga kapatid, sapagkat mapalad ang bride na sumpungang gising hanggang sa huling araw. The seventh watch, he come in. Some fell asleep in the first watch. Second, third, fourth, fifth. And in the seventh watch, there come a cry. Behold, the bridegroom cometh. The seventh church age, that's the watch. That's the age that watch it. And this is the Laodicean church age. But the rest ay sila ay slumbered and sleep. Pero yung true bride of Christ ay laging gising sa mensahe. Amen? Kaya nasubaybayan natin yung ending ng history. End of history. Pag nasa dulo ka, masusubaybayan mo yung pagtatapos ng istorya. End of civilization. Mawi-witness din natin. Di ba? Yung mga tinatawag na end ng civilization. Di ba? Yung mga pangangaral, naririnig natin na papunta na to. Di ba? Sa tinatawag na control. Control ng human civilization. Control ng mga individual sa pamamagitan ng digital ID system. I-apply na ang control. At nakita na natin yung this world na papunta sa tinatawag na katapusan. Amen. Ang magre-react, di ba? Ang kokontra doon sa tinatawag na ipatutupad na yon ay magkakadana sila ng kahirapan. Amen. Dadana sila ng tinatawag na consequence. Amen. Kaya nangyayari na po, mga kapatid, lalo na doon sa mga bansang terorista at komunista. Diba sa China ay talagang na doon, total control, di ba? Kasi communist country, total control. Ginamit pa yung tinatawag na vehicle ng ID system. Kaya identified lahat. Pag nakakita ka doon ng mga tao natutulog na lang sa kalye, mga na yon, mga wala sa record. Wala. Hindi sila rehistrado sa ID system. Meron mga 8,000 tinatawag na individual ang hindi naka-register doon. Pero lahat yon na-roll out na ng China. Lahat yon nasa doon sa sistema nila. Kaya pansinin natin, darating ang time, yan po ay magiging pambuong mundo na. Di ba? Yung control. Pero bago mangyari yon, meron pong rapture. May pag-agaw na ipinangako ang Panginoon. Siya ay lilitaw at darating. Sabi rito, this far as the rest of it will be known right around about the time that Jesus appears on earth again for His bride or whatever takes place at that time. Now, until that time, let's just pray and live good, straight Christian lives. Amen? Looking forward for His coming. Huwag kang bibitaw doon, mga kapatid. Mamuhay na may kabanalan. Ang iba, gumigive up na dahil sinasabi, ang tagal naman ng rapture. Ayun, nainip, bumalik sa sanlibutan. Pero ang true bride of Christ ay magpapatuloy. Amen, sa pangako na yan. Amen, glory to God. Amen, glory to His name. Amen, tayo yung naka-witness na yon ng tinatawag na huling pagparito ng ating Panginoon, yung ikalawang pagparito. Basahin natin itong Q&A.
Now remember, they had been falling asleep in 1 watch, 2 watch, 3 watch, until the 7th watch. But these really went to meet the Lord. Remember, as they went, the Lord came. That was the coming of the Lord's time, not who was in the watch. Amen? Noong sila ay naganap ng oil, sila ay umalis, doon na-reveal, mga kapatid, ang pagparito ng Panginoon. Kaya sabi rito, Jesus spoke where some fell in the first watch, some in the second, some but at the coming of the Lord, they all wakened down. But on this case, it was the last watch because they went out, and 10 of them to meet the Lord, and 5 smoked out their lamps and took no oil. 5 had oil. At ang oil ay symbol ng Holy Ghost. Then you could be clean, pure, and sanctified without having the Holy Ghost. Possible pala yun. Pwede kang maging clean, pure, amen, pero wala kang Holy Ghost. Without having the Holy Ghost. Cleansing is what you are clean. Now watch, I'm going to take this bottle, and it's laying out here in the chicken yard, and it's all full of filth. I pick it up, nung yun ay pinulot, dinampot, that's justification. Nung tayo ay tinawag, nakarinig tayo ng mensahe, dalo tayo sa church, that's justification. Amen? Yung naniniwala ka sa pinipreach, nagsisay amen to every word, naging believing Christian ka sa pamamagitan ng faith, that's justification. Pero kailangan kang dumaan sa proseso ng paglilinis. Amen. Kaya sabi, and the next thing I do, if I'm going to use it, amen, kung gusto mong gamitin ka ng Panginoon, magpalinis ka. Pansinin mo, yung mga hindi ganong nagagamit, hindi sila, mga kapatid, humahakbang sa sanctification. Diba? Attender lang. Huwag pong ganon. Pag attender ka lang, tagadalo ka lang, then wala na. Kailangan meron pang isang tinatawag na hakbang. Yun ang sanctification. Kaya yung mga dumadalo-dalo lang, pero hindi humahakbang sa sanctification, asahan mo hindi nagagamit. Diba? Hindi po sila nakaset for services. Pero yung nagpalinis na ng buhay, nagsisi na, ay mali pala yun, ay mali pala yun. Humakbang na siya sa sanctification, marami nang tinanggal sa kanyang buhay, siya na yung tinatawag na gagamitin, set aside for service. Pero para naman siya panahanan ng Panginoon, kailangan niya ng baptism ng Holy Ghost. Amen, para siya makomplete. So yun po, mga kapatid, ang proseso ng pagtawag ng ating Panginoon. Paano dumadating ang baptism ng Holy Ghost? Amen. Magpatuloy ka sa pakikinig, magpatuloy ka sa pagdalo, hanggang bumuka sa iyo ang maliwanag na kaunawaan. That's the baptism of the Holy Ghost. Amen. When the Spirit of truth is come, John 14:26, He will guide you into all truth. Yun po ang maliwanag na ebidensya ng banal na Espiritu ay nasa iyo. Dahil nakita mo ang hiwaga, nakita mo ang buong mensahe sa huling kapanahunan. Sa ating closing, I believe that this generation living now will witness that rapture. Do you believe that? Tayo, itong generasyon na ito na nabubuhay ngayon, will witness that rapture. That's how close I believe. I can't see nothing else coming. See, everything has done, move right up to its place. Wala na tayong iniintay. Diba? Ang lahat ay nandiyan na sa kanyang posisyon. Amen. Kaya ngayon, merong, diba, yung pinost ko doon sa certain qualified group. Diba? O yung galing kay Brother Jojo na pinorward ko sa lahat. Yung babae na ano pangalan nito? Yung babae na kakandidato sa presidential election, ay matindi ang tayo. Diba? Anti-Bible. Diba? Anti-Bible siya. Pero pro siya sa mga tinatawag na mga medical, sa mga World Health, pro siya sa mga... Kaya, pag ginamit ang isang mabangis, di ba, na leader,
Yun na po, mga kapatid, ang kawakasan. Sinabi ni Brother Brown, andyan na lahat, di ba? Kaya wala na po tayong iniintay, kundi ang pag-agaw. See, everything has done, move right up to its place. Nandun na sa kanyang pwesto. Nakapwesto na po ang lahat ng mga bagay. Kaya, wala na, di ba? Magpatuloy na lamang tayo. Anong gagawin natin? Mag-testify. Nang kinot up si Enoch, anong ginawa ni Enoch? He testified. Diba? Ang kanyang pangangaral, hindi na pinaniniwalaan. Preaching ni Noah, hindi na pinaniniwalaan. So, testify. I-testify na lang, mga kapatid, na there will be a rapture. Amen. Yung iba pong mindsetting, di ba, na nakikita nyo sa mga internet, di po lahat yun totoo. Meron po doon, nasa beach, ni rapture, nakatupis. Nagsuswimming, biglang na-rapture, naiwan lang yung yung damit. Hindi po ganun, mga kapatid. Ang rapture, mga kapatid, ay tinatawag na caught upin ka doon sa cloud. Di ba? Si Brother Branham, kinot up sa cloud. So, pagdating sa cloud, nakita niya yung 7 selyo, yung hilera ng mga selyo. Tayo din daw ay caught upin sa cloud. Di ba? Yung cloud of glory na sinasabing gano'n. Doon magkakaroon ka ng maliwanag na kaunawaan. Pag na-caught up ka na doon sa cloud, sure ka na sa body change. Sure ka na sa rapture kasi nakita mo na ang glory. Nakita mo na yung plano ng Panginoon. Nakita mo na yung programa Can you say amen? Nung si Peter, hindi pa niya nakikita. Mapanguna pa. Panginoon, gawan ko kayo ng tabernakulo. Mainit ang panahon. Hindi pa siya natatapos. Meron ng liwanag na tumakip, di ba, sa ating Panginoon, yung cloud. Ang sabi nga nun, hear ye Him. Kaya ganun din ang mensahe, mga kapatid. May cloud. At ano ang mensahe ng cloud? Hear ye Him. Yung tinig ng ating Panginoon ay ating pakinggan. Di ba? Hayaan natin kung may gumagawa ng sistema. Hayaan natin kung may nagdi-divide. Sa end time, divide po. May kanya-kanya pong sekta. May grupo-grupo. Tayo, mga kapatid, grupo rin tayo, pero ang tawag sa grupo natin ay certain qualified group. Amen. Ibig sabihin, ito yung tiyak, di ba? Na kwalipikadong grupo at yun ay bride of Christ. Amen. Naka-open lang yun. Whosoever will ay mag-join. Kasi hindi naman ako leader, hindi naman tao ang leader, kundi si Kristo. Amen. Kaya pansinin nyo, nakaka-cross ako sa grupo ni Hill, sa grupo nila Benluan, nila Au, sa grupo nila Roger de la Cruz, nakaka-cross ako. Nakakapunta ako. Sila pwede rin kung pupunta sila rito. Kaya sa Friday, maraming grupo kayo makikita. Di ba? Dito, mga kapatid, sa church, makikita nyo, makakamayan yun. Di ba? Kasi yung mga leader ng mga grupo, nag-expired na, mga kapatid, dito sa lupa. Diba? Kaya siguro, nais ang Panginoon, wala nang leader. Ang leadership na dapat, Holy Ghost. Kasi kung andyan pa yung mga leadership of man. Can you say amen? Kung wala na mga leadership of man, leadership na ng Holy Ghost. Pag-pray natin, diba? Baka gamitin si Pastor Ed, diba? Na pag-isa-isahin yan. Tulong ng Panginoon. Pero, as the Lord lead it. Kasi yung pinakamarkado pa na tao, yung pang gagamitin, parang impossible. Di ba? Pero all things are possible to God kung ipapagawa niya. Kasi may vision ako, may dreams ako Dito ako magtatapos. Doon sa vision, doon sa dreams, ay nagkaroon ng disaster. Matinding disaster. At nakita ko yung mga tinatawag na mga damage. Damage talaga, parang isang flood. Or binaha lahat, malalim talaga. At alam ko hindi po literal bumaha. Nakita ko mga nasira, mga nasira, yung mga tinatawag na mga establishmento nila. May mga grupo na mga ministro ako nakita. Kinawayan ko. Kasi umaandar yung parang bangka yung bangka ko.
At yung bangka ko, may mga nakasakay din doon, mga grupo natin. Tinatawag ko sila isa-isa. Meron lumalapit, may sumasakay. Meron kumakaway, help, help, parang tulong. Lalapitan natin yon ng bangka natin. Sumasakay isa-isa. Merong nagpapaintay. Hintayin mo lang kami. Di ba? Darating din tayo dyan. May mga gano'n, mga statement. Pero meron talaga na sumasakay na. Ang purpose noon, umaandar yun, iniikot. Kung sino yung nangangailangan ng tulong, ay isasakay natin doon sa boat. Amen? Kaya yun yung aking dreams. Kaya ganon mga kapatid, open lang ako sa lahat ng mga yan. Amen, hindi ko sila minamarkahan kahit na meron sila mga sariling grupo, hayaan lang natin. Darating ang time, magiging isa rin ang katawan. Yung inordain na para dito sa 7th watch ay mawi-witness nila yung coming of the Lord. Amen. Sa pamamagitan ng mystery cloud. I hope nakita natin ang mensahe, magpatuloy tayo. Di ba? Sabi ng prophet, mag-stay humble lang tayo. Live a holy life. Di ba? And look to the promise, the coming of the Lord. Di ba? The rapture. Kaya yun lang ang ating gagawin. Di ba? At ang pag-agaw ay darating. Kasi nakita na natin yung ending ng history. Nakita na natin yung mga mangyayari, the mga things that are to be. Amen? Ano pang gagawin natin? Di ba? Mag-intay na lang, mga kapatid, sa pangako. So God bless you all at palakpakan natin si Lord. Kung meron po